Imagine niyo kung wala kayo naririnig, yung hindi nyo alam kung ano ang tunog ng kapaligiran ninyo. Kung gabi nyo po ito pinapanood, tumahimik lamang kayo ng 3 seconds. O di ba? Either nakakabinging katahimikan o di naman kaya baka meron kayo naririnig na ringing sound. Hindi rin naman maganda ang sobrang tahimik at mas lalong hindi maganda kung nasisira po ang inyong mga tenga. Kaya ito po ang ilang habits na maaaring ginagawa ninyo at nakakasira na sa mga tenga nyo, pakinggan ninyong maigi. Ito po yung 7 habits na po pwedeng nakakasira sa pandinig ninyo, wala ng paligoy-ligoy, explain ko isa-isa. Una, excessive headphone use. Alam nyo naman po, marami sa inyo ang nagiging work from home lately dahil nga sa pandemya at marami din pong gumagamit ng mga headphones. Pero kung exposed kayo sa malalakas na tunog dahil dyan sa mga headphones ninyo, po pwedeng madamage yan ng inyong pandinig. Tandaan, kahit anong loud noise ay po pwedeng makasira sa hair cells ng inner ear ninyo. At kapag ganyang nasisira ang mga yan, hindi po nako-convert into electrical impulses kaya walang nai-interpret ng maayos ang ating mga brain. Kaya ipahinga din po ang inyong mga tenga sa paggamit ng headphones at earphones ninyo. Pangalawa, smoking. Mayroong impact ang smoking sa blood circulation natin. At yan, kapag hindi maganda, po pwedeng nakakabawas po sa kakayanang makadinig ng maayos habang tayo tumatanda. Yung sandamakmak na chemicals ng sigarilyo nakakasira din sa mga hair cells ninyo sa inyong mga inner ear kaya hindi talaga maganda sa kalusugan yan. Pangatlo, sedentary lifestyle at hindi kayo nag-ehersisyo. Syempre, kung wala kang ehersisyo at at risk ka for gaining more weight na maaaring magdulot ng metabolic diseases tulad ng diabetes at heart disease, hindi po magandang bagay yun. Yung mga issues na yan po pwede kasing maka-apekto sa pagdaloy ng dugo na eventually po pwede makapagdulot ng hearing damage. Long shot man ito, kung titingnan man natin, hindi naman agad nakakasira sa pandinig pero risk pa rin po talaga ang obesity at overweight dyan kaya please lang mag-exercise kayo. Pang-apat, excessive drinking. Yung alak po kasi po pwede po nakaka-apekto sa kakayanan ng ating mga utak magbasa o mag-interpret ng sounds, lalo na yung mga low frequency sounds. Nakaka-damage din ng hair cells yan, pati na rin po ng inyong central auditory cortex ng brain kaya maaari po kayo mahirapan na i-process yung sounds kapag excessive ang pag-inom ninyo ng alcohol. Kaya again, drink moderately mga kapatid. Kapag sinabing moderately para sa mga lalaki, 2 drinks a night at sa mga babae, 1 drink lang. At again, hindi po pwedeng pagsama-samahin yan sa isang upuan sa isang linggo. Hindi po pwedeng 14 bottles sa isang upuan lamang. Huwag na kayong tumakas, huwag din kayo masyadong wahid. Panglima, regular exposure to loud sounds. Kung ang inyo pong trabaho ay na-expose kayo sa malalakas na tunog, proper ear care pa rin po ang kinakailangan natin. Mainam na gumamit kayo ng noise cancelling earmuffs para mabawasan po ang external sound dahil again, ang malalakas na tunog ay talaga namang damaging sa ating mga pandinig. Pang-anim, pagbabaliwala ng mga sakit lalo na ng mga komplikasyon nito. Kung meron kayong mga bacterial infections sa inyong mga tenga, mainam na huwag baliwalain ang mga yan. Kung hindi po malulunasan po, pwede rin kasing paulit-ulit na madamage talaga ang pandinig ninyo. Po pwedeng masira ang inyong mga eardrum at iba pa. Huwag din pong parating kalikot ng inyong tenga lalo na paggamit ng cotton buds dahil baka po napupuso lamang papaloob ang mga tutuloy ninyo o di naman kaya ay lalo nyo nasusugatan ang loob ng inyong mga tenga at magka-infection pa. Magpa-check up na lamang po kung kinakailangan para mabigyan ng tamang lunas ang inyong mga nararamdaman. At pang-pito, kung parati po kayo nagkakasipon, maaari po talagang magkaroon ng bacterial infection ng tenga nyo kaya kung meron kayo parating sipon na lumalabas sa inyong tenga, magpatingin kayo sa inyong doktor. At ayun, sabi ko naman po sa inyo, ayaw ko lang naman talagang nagkakasakit kayo kaya naman naririto pa rin po ako sa harapan ninyo nagpapaalaala sa inyo. At sa huli, ano to naman ang mangyari, tayo lang din naman talaga ang magtutulong-tulungan kaya naman yun lang for now, i-digest nyo muna dahil ang gusto ko ay healthy kayong lahat. See you ulit next episode. Ingat!